Hello po. So magbibigay po ako ng opinyon ko tungkol kay Nenita sa kanyang desisyon na pag-uwi sa probinsya dahil hinihingi ng ilan sa mga subscribers. Pero ito po ay opinyon ko lamang po at maaring ako'y mali. Pero sana panoorin nyo at sana intindihin nyo, panoorin nyo po hanggang huli para makuha nyo po yung point ko. Thank you. Hello, magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Sandali kunin ko lang yung iniinom ko. Andito pa rin po tayo dito sa deck at kita natin yung dito yung backyard ng bahay. Again, sinasamantala natin yung panahon, hindi na siya malamig, yet hindi pa siya mainit. So, nasa springtime tayo tinatawag. Yung kainaman talaga ang weather. So, maganda ang nandito sa labas. Kaso nga lang, syempre, ayan o, yung allergies ko. At kahit uminom na ako ng allergy pill, nag-spray na ako ng anti-allergy nose sa nasal, ganun pa rin. So, ganun katindi ang allergic reaction ko pag ganitong springtime na naglalabasan ng mga dahon, ng mga bulaklak. So, anyway, dalawang bagay ang nakapukaw sa aking pansin na comments ng ilang mga subscribers. Tinatanong sa akin kung ano daw ang masasabi ko tungkol sa pag-alis ni Sir Eli sa PB team. At ang pangalawa is ano ang masasabi ko sa pagbabalik ni Nenita at ayaw nang mag-aral sa Maynila. Okay, so sa dalawang bagay na to, yung tungkol sa PB team, hindi pa ako makikialam dyan. Sorry po ha, pasensya na po, hindi pa ako magre-react. Hindi ko po alam ang mga in and outs ng Pugong Biyahero team, kaya hindi pa ako doon makikialam. So, labas po ako doon. Sorry po sa nagre-request kung anong reaction ko doon. Ngayon, ano ang reaction ko sa hindi na pag-aral o gusto na ng pagbalik ni Nenita sa kanila sa probinsya at ayaw na niyang mag-aral? Maalala ko, nag-reaction na naman ako sa isa sa mga scholar noon ng PB team na umuwi na. I think that was Madeline, no? Hindi ko maalala kung sino. But, ito yung hinihingi yung reaction ko sa ayaw ng pag-aral ni sa Maynila. Ito lang po masasabi ko. We have to support her decision. But, speculation. Kung mag-speculate ako, ibig sabihin ng speculation, kung ano yung opinion ko sa nakikita ko. And sometimes a picture, ito yung una pa, nung wala pang mga filter, wala pa yung mga AI, mga ganon, doon talagang natural lang talaga na camera, take a picture, boom. So, meron tayong kasabihan that time na sinasabing, a picture paints 1,000 words. Now, minsan, kung ano yung makita sa isang litrato is marami yung sinasabi. So, that was then. So, ngayon, nakikita ko sa videos si Nenita, kasi nanonood na ako ng lahat ng vlog kung ng PB team kapag si Jeffrey ang pinag-uusapan. So talagang nanonood ako. Kay Tito Hearns, kay Peter Paul, everybody na Pugong Biyahero team na nag-video about Jeffrey, so ako. So ngayon, nakikita ko tong si Nenita. So nakikita mo doon yung isa, si Anna May, anong pangalan niya? Razzle, Mylene, and Nenita.
So, yung tatlo, sa Cuatros Marias, yung tatlo, nakita mo yung nakaka-adjust sila, they're extrovert. Yung they easily butt into the conversation na like, boom, nandun sila. Like, they're there. Samantalang si Nenita, sa observation ko, ang kanyang personality is introvert siya. Meaning, andun lang siya tahimik at kapag hindi tinanong, is hindi nagsasalita. Ito, again, this is what I see on videos, right? Kasi nga, hindi ko naman sila nakikita in person. So ngayon, nakita ko yung kapag kanyang pagka-introvert, hindi siya volunteer na nagsasabi ng kanyang opinion. Siguro sa palagay ko, kahit gutom na to, hindi pa siya magsasabi na gutom ako. Yung ganon. Samantalang yung tatlo, they can say pag gutom sila, ay, gutom na po ako. So, meron talaga yung mga ganon na mga personality ng isang tao, yung pagiging introvert, pagiging mahiyain, hindi siya masyado sa socialization sa ibang tao. At kung minsan, ang mga introvert na to is, kung ano yung nararamdaman nila is nandun lang, yung hindi nila nailalabas. So, ano man ang reason niya na pag-uwi is we have to understand. Because I think na despite sa kanyang pag-stay na ng matagal-tagal na sa Laguna, hindi pa siya nakalabas mula sa kanyang shell. Okay? So, nandun pa siya sa loob ng kanyang shell at hindi siya makalabas-labas. Kumbaga parang turtle, lalabas, papasok, lalabas, papasok. Hindi siya fully out. At intindihan natin yon dahil yon ang kanyang personality. Okay. Yung pagka-miss niya sa family niya, we can understand that it's there. Pero I don't think na siya lang yung nakakamiss ng family niya because andun din si Miley, nandun si Russell. And then, kasama niya sila at nakikita mo naman yung bonding. At pati yung family ni Sir Paul, isang doon yung suporta, yung emotional support. So, kung ang reason niya ng pag-uwi is because namimiss niya ang kanyang pamilya, okay, tanggapin po natin yon. But, more for me is, ang nakikita ko talaga is ang kanyang pagiging introvert. Parang nararamdaman ko na feeling niya is she's not enough. Na feeling ko is nararamdaman niya na we're expecting too much of her. Na yung expectation natin is super taas at para bang na-pressure siya sa expectations natin sa kanya. Kumbaga yun ang speculation. May speculation lang po yun. Kaya napaka-importante na tayong mga netizens, kapag tayo ay nagko-comment, positive vibes, just show your support. Huwag mong sabihin masyado ang expectations kasi sometimes sa mga taong introvert, mga taong mahiyain, kung minsan yung high expectations at kung minsan, kung alam nila na nahirapan silang kunin or marating yung expectation na yun ng tao, sometimes nagiging reverse ang effect na instead na lumaban, mas lalo siyang papasok sa kanyang lungga. So, may mga ganon the personality ng isang introvert. And parang yun ang napapansin ko na okay, nandun na tayo again. I look at her as I see her. Nandun talaga yung she's there but she's not there. So, yung nag-observe din siya kung ano yung mga nangyayari. And I think that's too much for her.
Kasi yung mga kasama niya, mga extroverts. So, probably, ang sa akin, could be solution is to have somebody like her na introvert din, na magkasama. Para yung sila yung magkasama, hindi mo kinakailang kausapin, mga ganun ba? I may be wrong sa aking speculations. But again, like I said, speculation lang. Pero, lalo na yung sinasabi natin na, sayang yung nabigyan ka ng pagkakataon, sinayang mo lang, ganyan-ganyan. Don't. Wag po natin yung sabihin kay Ninita. Hayaan natin siya. Kasi nga, pati sina Sir Paul, at saka yung kanyang kapatid, si Madam Edna, yun ang sinasabi na, let her go, and let her go back to the province, be with her family, be with her surroundings, and maybe when she look again, kung ano yung dati niyang buhay, maybe it will going to give her the drive na para bumalik sa Manila at para mag-aral. Pero we don't rush her. Wag natin siyang i-rush, wag natin siyang just let her be. Sometimes talaga mayroong mga taong ganon na kinakailangan hayaan natin sila na makita ang mga bagay at sarili nilang desisyon. Yun. At thank goodness at alam ni na Sir Paul at family ni Sir Paul na talagang okay, you know what, okay, so let her go back to the province and tingnan natin kung afterwards magbabagong isip niya, which is yun ang pakiusap ko sa mga netizens, sa mga subscribers na nagko-comment na wag niyong sisihin yung bata. Ano ba yan? Andyan na nga ang pagkakataon. Sa dinami-dami ng mga tao, like, ikaw yung nabiyayaan, tapos, no, wag po. Wag po. Iba-ibang personality ang tao, at kung minsan yung pagsasabi ng ganon is lalo pang nakaka-stress sa tao. Okay po? Thank you. Again, opinion ko lang po to. At sana po is maintindihan ang ibig kong sabihin na napakasimple. Hayaan natin si Ninita na matuklasan ng mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Thank you.